Alam mo ba na may Pinoy na nagsimula sa 100 pesos lang na puhunan at ngayon, higit 1,200 stores na sa buong Pilipinas? 100 piso lang yun. At hindi lang siya. May nagsimula sa 30,000 pesos lang. May isa sa food cart, may isa pa na bankrupt. Pero ngayon, bilyonaryo na silang lahat. 6 na totoong kwento ng mga Pinoy na nagsimula sa wala. At ibubunyag ko sa iyo ang 3 susi, ang 3 bagay na pare-pareho nilang ginawa. Kasi kung ginawa nila, kaya mo rin. Kaya sige, simulan na natin. Kwento number 1. Taong 1945. Katatapos lang ng gyera. Wasak ang Manila. Patay ang magulang ni Mariano Que. Ulila siya. Grade 7 lang ang naabot. Wala siyang diploma, wala siyang koneksyon. Pero may 100 piso siya. 100 piso. Bumili siya ng isang bote ng sulfathiazole, yung tinatawag nilang miracle drug noon. At alam mo ang ginawa niya? Binenta niya per piece, per tablet, para kaya ng kahit sinong Pinoy na may sakit. Araw-araw nagtitinda siya sa kariton sa Bambang, Manila. Piso-piso ang kita. Dahan-dahan, hanggang sa naipon niya ang sapat na halaga para magbukas ng unang tindahan. At alam mo kung gaano katagal bago nagbukas ng pangalawang store? 18 taon, 18 years, mula 1945 hanggang 1963. Pero hindi siya sumuko. At ngayon, Mercury Drug, higit 1,200 stores, 15,000 employees. Ang pamilya niya ngayon, $900 million ang net worth. Ngayon, bakit siya nagtagumpay? Ito ang sinasabi ko. May 3 susi na makikita natin sa bawat kwento ngayon. Tandaan mo ang 3 ito. Susi number 1. Nagsimula sa pangangailangan. Hindi niya tinanong, anong negosyo ang gusto ko? Tinanong niya, ano ang kailangan ng tao? Gamot. Pagkatapos ng gyera, desperado ang tao sa gamot. Susi number 2. Nagtiyaga kahit bumagsak. Ulila siya, grade 7 lang, walang diploma, kariton lang ang meron. Pero hindi siya tumigil. Susi number 3. Piso-pisong lumaki. Hindi niya binuksan ang 100 stores agad. 18 years bago ang pangalawang store. Piso-piso, step by step. Pero tiyaga. 3 susi, check lahat si Mariano Que. Tandaan mo yan kasi makikita mo ito ulit. Magkano kaya ang katumbas ng 100 pesos noong 1945 ngayon? I-comment mo. Kwento number 2. Taon 1983. Si June Manas, insurance executive. Si Selly, ang asawa niya, bank manager. 2 empleyado, parehong may stable na trabaho. May 30,000 pesos silang ipon. At isang araw, isang kaibigan sa Binondo ang nagsabing, June, magnegosyo ka ng dimsum. So alam mo ang ginawa nila? Umaga, trabaho sa office. Gabi, gumagawa ng siomai at siopaw. Nagpractice sila gabi-gabi gamit ang resipe mula sa isang chef sa Hong Kong. Sabi ni June Manas, 1 piso per siopaw. 30 pieces, 30 pesos. 300 pesos. Hanggang 7,000 pesos. Yun ang nag-motivate sa akin. Ganyan ang computation niya, piso-piso. Mula sa maliit na kiosk sa BF Homes, Parañaque, ngayon, halos 300 outlets na ang Henlin, multi-million peso company. Nag-e-export pa sa UAE. At lahat nagsimula sa 30,000 pesos at mga gabing gumagawa ng siomai pagkatapos ng trabaho. 3 susi, check. Pangangailangan, check. Affordable na dimsum para sa ordinaryong Pinoy. Nagtiyaga, check. Gabi-gabi gumagawa ng siomai pagkatapos ng trabaho. Piso-pisong lumaki? Check. 1 piso per siopaw ang simula. 3 susi, check lahat. Sino sa inyo ang empleyado rin pero may pangarap magnegosyo? I-comment mo. Kwento number 3. Si Jose Magsaysay Jr. o Joe Mag. Alam mo kung ano ang unang trabaho niya?
Janitor sa Wendy's taong 1983. Nagwawalis, nagmamop ng sahig sa fast food. Pero umakyat siya. Naging manager sa loob ng 9 years. Taong 1992, nakilala niya si Ricky, nagbebenta ng flavored popcorn. Naisip ni Jomag, paano kung French fries naman? Nangutang sila. 4 na magkakaibigan, pinagsamang utang. 150,000 pesos. Lahat hiniram. October 16, 1992, nagbukas ang unang potato corner cart sa SM Mega Mall. Ang hula nila, 2,500 pesos lang daw ang benta. Ang totoong benta sa first day, 15,000 pesos. 6 na beses sa expected nila. At sa loob ng 30 days, bayad na lahat ng utang. Lumaki sila, 70 stores sa 2 years, 120 stores by 1997. Tapos, bumagsak ang Asian financial crisis. Mula 120 stores, naging 40 na lang. Pero alam mo ang ginawa nila? Bumangon. At gayon, higit 2,000 outlets sa 15 countries. Binili sila ng Shakey's. At si Jomag, mula janitor, nag-aral sa Harvard. 3 susi. Pangangailangan? Check. Walang flavored fries noon. Nagtiaga kahit bumagsak? Check. 120 stores bumagsak sa 40 pero bumangon. Piso-pisong lumaki? Check. Isang cart lang sa SM Mega Mall ang simula. Janitor to Harvard. Check. Sino dito nakatry na ng potato corner? Alam mo ba tong kwento na to? Comment! Kwento number 4. At ito ang pinakaiba sa lahat. Si Cecilio Pedro. Hindi siya nagsimula sa wala. Nagsimula siyang mayaman. Siya ang supplier ng aluminum toothpaste tube sa Colgate, Close-Up, lahat ng malalaking brands. Maganda ang negosyo. Tapos, 1985. Lumipat ang mga kliyente niya sa plastic tubes. Wala nang bumibili ng aluminum. Nagsara ang factory. Bankrupt si Cecilio Pedro. Tapos na. Wala na. Pero imbes na sumuko, nag-isip siya. 8 taon akong gumawa ng tube para sa toothpaste. Bakit hindi ako ang gumawa ng toothpaste mismo? At sinimulan niya ang Lamuyan Corporation. Less than 20 employees lang. Ginawa niya ang Happy. Kalahati lang ang presyo kumpara sa Colgate. Kinompetensya niya ang mga giants, Colgate, Close-Up. Sabi nila, imposible. Pero by 1996, 15% na ng buong Philippine toothpaste market ang Happy, mula sa 0. At ngayon, nag-e-export na sa Middle East, Russia, Vietnam, Hong Kong. At ang pinakamaganda, may 30+ deaf-mute employees siya. Binibigyan niya sila ng trabaho, libreng housing at libreng education. Hindi lang negosyante si Cecilio Pedro, may puso siya. 3 susi. Pangangailangan? Check. Kailangan ng Pinoy ng affordable na toothpaste. Nagtiyaga kahit bumagsak? Check. Na-bankrupt siya pero bumangon. Piso-pisong lumaki? Check. Less than 20 employees lang sila noon. Bankrupt to global exporter? Check. Happy o Colgate? Ano gamit mo? Comment. Kwento number 5. Si Edgar Iñapcia. Taga Iloilo. Nag-aaral ng architecture pero nag-drop out. Edad 20, nagsimula ng laundry business at photo developing center. Sinusubukan niyang lahat. Edad 26, taon 2003, napansin niya mahilig ang Pinoy sa grilled chicken pero walang fast food chain na nagsa-specialize dito. Nangutang siya sa tatay niya. 2.4 million pesos. Ang tatay? Ayaw, pero pinagbigyan. At alam mo kung saan nagbukas ang unang mang-inasal? Sa parking lot ng Robinsons, Iloilo. 250 square meters lang. Pero may secret weapon. Unlimited rice. Naging instant hit. 7 years later, 303 branches. Si Tony Tan Katikong ng Jollibee, binili ang mang-inasal for 3 billion pesos. Tapos 2016, binili ang natitira, 2 billion pa.
Total, 5 billion pesos. At si Iñap, 33 years old lang, naging youngest Filipino billionaire. 3 susi. Pangangailangan? Check. Walang grilled chicken fast food chain? Siya ang gumawa. Nagtiyaga? Check. Drop out. Ayaw ng tatay. Sa parking lot nagsimula. Piso-pisong lumaki? Check. Isang branch sa Iloilo hanggang 303. Parking lot to 5 billion. Check. At ang huling kwento, ang pinakamalaki sa lahat. Taong 1975, si Tony Tan Caktiong. Anak ng Chinese immigrant na dating cook sa isang monastery. Ginamit niya ang 350,000 pesos, family savings, para magbukas ng Magnolia Ice Cream Parlor sa Cubao. Pero alam mo ang nangyari? Ang mga customers humingi ng hot food, hamburger, fried chicken, hindi ice cream ang gusto nila. So lumipat siya at ginawa niya ang Jollibee. 1981, pumasok ang McDonald's sa Pilipinas. Lahat nagsabi, tapos na ang Jollibee. Pero mali sila. Alam ni Tony ang lasa ng Pinoy. Mas matamis na spaghetti, mas malutong na manok, may kanin. Tinalo niya ang McDonald's sa sarili nating bansa. At ngayon, 10,304 stores sa 33 countries. 19 brands. At alam mo ang hindi mo alam? Si Tony ang bumili ng mang-inasal ni Injap, yung kwento kanina. Bumili rin siya ng Greenwich Pizza at ang Shakey's na bumili ng Potato Corner, konektado din. Lahat ng kwento ngayon, magkakaugnay. Huling 3 susi, check. At ang pinakaimportante, pangangailangan, check. Fast food na Pinoy ang lasa, hindi American. Nagtiyaga kahit bumagsak? Check. Nandyan na ang McDonald's pero lumaban siya. Piso-pisong lumaki? Check. Ice cream parlor lang yon, 350,000 pesos. Ngayon, $1.1 billion ang net worth niya. 6 na kwento, 6 na beses, 3 susi, laging present. Coincidence? Hindi. Susi number 1. May nakikita ka bang pangangailangan sa paligid mo? Sa community mo? Mura na pagkain? Serbisyo? Produkto? Isipin mo, ano ang hinahanap ng tao na hindi pa nila nakukuha? Susi number 2. Handa ka bang magtiyaga? Hindi ito overnight success. Si Mariano Ke, 18 years bago ang pangalawang store. Si Cecilio Pedro, na bankrupt muna bago nagtagumpay. Kaya mo ba yon? At susi number 3, handa ka bang magsimula ng maliit? Hindi bilyones agad, piso-piso. 100 pesos lang ang simula ni Mariano Ke. 30,000 lang sina John at Celine ng Henlin. Hindi mo kailangan ng milyones, kailangan mo lang ng tamang produkto at tiyaga. At kung kailangan mo ng tulong sa puhunan, hindi mo na kailangang mangutang sa magulang mo kagaya ni Injap. May DTI na natutulong. Panoorin mo yung video ko tungkol sa DTI Business Funding. Nandun lahat ng details kung paano ka makakakuha ng puhunan mula sa gobyerno. At kung natuto ka ngayon at gusto mo pang matuto, subscribe ka na. I-click mo yung bell. Iponaryo, kasi ang gobyerno hindi magsasabi sa'yo. Ako na lang si Ate Karen at kung bibigyan ka ng 30,000 pesos ngayon, anong negosyo ang sisimulan mo? I-comment mo.